Way, kamusta kamusta ang ano 'no, assessment? Well, masasabi ko na successful naman in a way, although, um, we can admit na as of this day, compared doon sa last year, medyo mababa kami ng actually malaki rin. Hmm, Almost 100 million ang ano namin, ang kulang. Although, 'pag kinumpare mo yung after New Year, mas mataas yung daily gross ng same day as last year. Malaki pa yung pumapasok. Maybe because yung mga galing abroad, galing probinsya, ngayon nanonood. At siguro effect na rin ng awards night na promote yung mga pelikula, yung word of mouth na magaganda yung pelikula. So marami pa rin nanonood. And kaya rin ko nasabi na successful kasi 7 out of 8 movies, lumagpas ng 8 digits yung gross receipts nila, which is first time din nangyari. Alam niyo naman yung mga previous years, isa, dalawa lang ang 8 digits. Then, the rest, pababa na ng pababa. Meron pa nga instances na minsan hindi pa naka 7 digits ang ilang pelikula. So, for that, medyo nakakatuwa na rin. Maaring tatanungin nyo, anong bang factors na bakit ganoon? Well, medyo mababa ang consumer spending natin ngayon. Siyempre, ang pelikula naman, among the priorities, di ba? Pagkain, damit. Um, Medyo, siyempre, hindi siya ganun ka-priority. Tapos siguro yung issue na rin na nilabas naman ng marami, especially ng mga producers and ng mga moviegoers, yung mataas na presyo ng sine. Pangatlo siguro, walang pangbata ngayon eh. 'Di ba dati yung kay Vice, puwedeng pambata, puwedeng pangmatanda. Ngayon yung kay Vice kasi more on, um, hindi siya gano'n ka-appealing sa mga kids. Pang-apat siguro and last reason, ako personally na nakikita ko, 'pag nag-uusap din kami ng mga ibang stakeholders, ay yung alam naman natin 'tong festival na 'to, mix siya ng commercial and artistic. In fact, noong mga nakaraang panahon, more on nasa commercial side siya. This time, tumataas kasi yung artistic value noong mga pelikula na tingin ko nakakaapekto doon sa commercial value. So, yun siguro yung kailangan nating pag-usapan together with the producers na paano pa babalansehin. 'Di ba? For quite some time, laging sinasabi, "Oh, kumikita nga pero basura naman yung mga pelikula." Ngayon wala na makapagsabi niyan, eh, 'di ba? In fact, ang sinasabi nga ng lahat, halos lahat ng movies magaganda. Which I think may factor din sa, um, commercial viability ng mga pelikula dahil siyempre 'pag Pasko sanay tayo na yung hindi masyadong nag-iisip, gusto natin ma-entertain lang talaga. Um, 'pag artistic kasi minsan mag-iisip ka pa, um, at ano. So, 'yun kailangan pa rin hindi pa namin siguro ma-perfect 'yan, eh, yung right balance ng commercialism at artistic, 'di ba? Makikita niyo doon sa mga reviews ng iba or comments, pang-sinimalaya yung pelikula, eh, 'di ba? May mga gano'ng comments, eh, na maganda nga pero parang hindi appropriate sa MMFF dahil nga ang MMFF is a different kind of festival kasi. So, 'yun siguro yung lagi naman kami nagpo-post game analysis ng mga producers ng SEAP. 'Yun siguro yung mga kailangan naming i-discuss seriously with them. mhm. Yung right formula sa mga pelikula and yung presyo ng sine. And sorry to cut you there, Chairman. Yung speaking of presyo ng sine, alam naman natin siguro sa mga binanggit niyo, isa yun sa pinaka-top, 'di ba? Yes, That I can think hold so. you back into entering the cinema. And ever since naman, hindi lang this year natin tinalakay kung Yes. gaano kamahal
'Di ba nung 300 plus pa lang yung pelikula, Oo, umaaray na umaaray na tayo. Eh, tayo. ngayon Kasi parang nagdoble na, eh, oo, 500 to 600 na may pala. Correct. 1-2 pa nga, 'di Oo, ba? yung Tsaka sa yung mga premium. purchasing power natin never The tumaas. Yun yes. yun, never nag-meet, eh. Hindi Buti kung oo, tumaas siya, tumaas din yung mga sweldo hindi ng tao. commensurate yung increase ng Correct. price doon sa Oh, increase ng capacity ng mga tao. yung initial pag-uusap niyo po na SEAP, kasi 'di Lagi ba naman parang silang open diyan. Siguro hindi lang namin natutukan, or naupuan ng seriously na diniscuss. Pero lagi kaming umaapila sa kanila. Pero again, it's a business decision on their part. Pero this time siguro, ang magiging iba, sa simula pa lamang, normally naman yung preparations ito nag-start ng March, eh. Siguro sa simula pa lang, i-discuss na namin yan para mahaba yung panahon namin mag-discuss. Personally, ako nga, sinasabi ko, siguro dapat hindi lalagpas ng 300 yung presyo ng sine. Dahil, imaginein mo kung 500 kasi, apat kayo sa pamilya, that's already 2,000 pesos. Mamamasahe ka pa, kakain ka. Easily, that's around 3,000 pesos. Tipid na yon na magagastos mo. Kung ikaw ay kumikita lang kayo na household kayo na or two-income family ka, malaki yun, eh. Kung ang sweldo mo lang tigto 20,000 kayo, that's a lot. 'Di ba? That's a lot. Na again, may iba pang priority na pagkakagastusan. And we're just talking about watching Watch one movie. Mhm. Paano ka pa makakadalawa, makakatatlo? Ang sigurong pwedeng argument natin dyan ay baka yung mababawas sa presyo ng ticket, baka mabawi sa quantity. Parang style ng in-check ba? Right. Na kahit maliit ang kita, pero Madami. kung madami naman, madadaan sa volume. Baka They're naman, even asking for bundles, packages. yun pa, pwedeng mga i-consider yan. Like, kunyari, 400 yung ticket, gawin natin 600 for 2 movies. Mas appealing yun, siguro. Tama. 'Di ba? Yung mga ganon. Or, kung dalawa kayo na bibilin mo, 600 siya. Yung ganon. Para ma-encourage, lalo-lalo na yung family. Kasi, traditionally kasi, pamilya talaga ang pumupunta, eh. 'Di ba? Sa panonood. Experience ko yan. Even ako, nung bata ako, after ng lunch, punta na kami ng parents ko, eh. Kasama buong family sa sinihan. Manonood ng MMFF. Yung buong Panday series yata, napanood ko, eh. Every Christmas, eh. Pero ngayon nga, parang mag-iisip ka, eh. Masyadong malaki yung mawawala sa'yo pag nanood ka ng sine. Chairman, gone are the days I remember before 8 a.m. binubuksan na yung Binasinihan, sinihan. yeah. Dahil nag-early screening sila ng mga NSRO. Oo, di ba? Yung, Oo, di ba, nasa naabot ng estribo ka na, SRO, grabe. nasa Totoo, stairs gilid. ka. Nasa gilid ka ng Nanonood. manonood ka, nasa Wow, gilid, oo di ba? nga. Or minsan nga, di ba, multiple screening. Papasok ka towards the end para pag alis ng mga tao, Yes, makakaupo oo. ka. Ganon. So, I think kailangan pag-usapan namin yan seriously with SEAP. Kasi I understand ang mga producers are willing to try yung bagong formula na babaan yung presyo ng sine. Baka nga makuha sa volume. So, hopefully, ma-address namin itong mga issues natin before for this year's 2026 MMFF. So you'll start that in March and that's gonna be a priority. Yes, kailangan. Yung follow-up lang po kami dun sa mga actions na ng MMFF towards nagbebenta ng mga passes for 750 pesos. Yung passes kasi, may mga allocations yan, eh. Especially sa mga LGUs. Kasi tanda natin, nagwe-waive sila ng amusement tax, eh, in favor ng mga beneficiaries. So may naibigay sa kanila sa mga ibang stakeholders. So, medyo beyond us na yun, eh. Dahil, kunyari, ikaw nabigyan ka ng 2 tickets, gusto mo in-cash na lang kaysa ipanood. Doon nang gagaling kasi yun. Na wala namang, dinidiscourage naman namin yan. At least ngayon, wala nang fake.
tickets. Kasi that was the issue last time. Which is for quite some time, makikita Yeah. mo bundle-bundle eh. Mm. Yung mga ibinebenta. Ngayon, ilang-ilang pieces na lang naman eh. Which is more likely galing doon sa mga napagbigyan na gusto nilang i-encash yung ticket rather than manood. Naalala ko rin direct, parang I interviewed Pepe Jokno and Zig Dulay before. Na in-echo ni June Lana just recently. Yes. That MFF used to be the people's festival. But now it's now a middle class. Yes, kind of it's, festival. ano pa rin eh. Middle class, dalawa pa rin yun. Doon sa quality ng movie, yung sa artistic value nga, and yung presyo ng sine. Kasi, kung titingnan mo, wala nang masyad. In fact, this year, parang wala ka makita na talaga yung pangmasa na movie. Ewan ko, kayo, anong observation nyo? Yun nga yung, kumbaga, kailangan naming pag-usapan. Siguro dapat balance pa rin na merong pangmasa pa rin na movies. Then, yung talagang highly artistic. Para balance, para may choice lahat. Mhm. Na yung mga masa may choice ng gusto nilang pelikula, yung middle class may pagpipilian. Kasi sa ngayon parang tama siya, ang naka-afford lang na manood ng sine ngayon ay yung mga middle class. You're bringing this to Dubai? What? The MMFF? Yes, we're bringing the MMFF in Dubai and actually hanggang Abu Dhabi. Okay. Tatawid din kami sa Abu Dhabi, Dubai, January 10, sa Dubai Expo City. Meron din tayong konsyerto para sa Pilipino. Then sa sa Abu Dhabi, meron din, I think January 13, together with the President's visit. Sabay na. All movies dadalhin sa MMFF? Yes, lahat naman sila invited. So, yung showing lang ng pelikula, may mga concerns lang yung producer. That's why, instead of showing the films, magkakaroon na lang ng meet and greet. And then, yung sa concert nga. Bakit nagkaroon ng? Well, may mga piracy concerns sila. Medyo rampant daw yung pamimarata ng pelikula doon. Kahit isang beses lang na ipalabas, yung risk na ma-pirate yung pelikula. That's why, ang sabi nila, inuuna muna daw nila normally sa labas outside of Middle East, then huli nila yung Middle East dahil nga daw medyo rampant yung piracy sa Middle East, na more likely naman Pilipino rin ang gumagawa dahil nga masisira rin yung pelikula kung mapapirate, kakalat. So that's why we don't want to risk it then by showing the movies there. Yung cultural sensitivities may consideration din. Yes, meron din kasi medyo pa rin sila sa LGBT. Conservative, sobrang conservative. So alam naman natin may movie na featuring as lead si Vice Ganda, mention ko na ang role niya is pa rin LGBT. So may concern din doon. Okay. That's why okay na rin kasi kung ipapalabas namin, may isang maiiwan. Diba? So, meet and greet na. So, meet and greet na lang. Ang gagawin. And plus yung concert. Yung Hong Kong. Yung Hong Kong piniplano pa. Kasi masyadong malapit. Nung nag-discuss kami, ang gusto nila is January 18, which is too close. Kasi mayroon pa kami, ang last event namin doon is January 13 sa Abu Dhabi. So, makakauwi siguro yung mga kasama namin, especially yung mga staff namin and yung production crew, mga 14, 15 pa. So, it's too close. Alam naman natin may mga permitting requirements yan, venues, yung mga suppliers ng mga sounds and lights, yung mga gano'n. So, maaaring ma-move. Chair, today marks the end of the festival.
Nag-usap kami ng SEAP and ng mga producers, and we're going to extend it until January 14. Yun nga, nasabi ko nga, ngayon compared last year, on a daily basis, mas mataas yung gross ngayon. As in, mataas. Malaki pa. So, we're extending it for a week, including the passes. Exclusive. Yung, Hindi na namin i-exclusive. okay. Hindi na So, exclusive. extension lang siya ng mga entries. Yes. Ipapalabas pa rin yung mga entries natin. I know we asked you so many times about this, Chair, pero may rankings ka bang mabibigay? Top We 4? don't give the rankings. Even kahit tapos na yung festival? Pagkatapos ng festival, we will announce kung magkano yung naging gross receipts, but we don't announce the rankings. And Chair, yung ano na lang, no? Kanina you were saying you're 100 million short from last Yes. year. So if you say last year was 800 million pesos, so ngayon nasa, anong Nasa- bating, ano natin, 700, ganyan. May 2 araw pa kasi. So, yung, kumbaga, Mhm. yung same period last year, kulang na kami na around 100 million. Mhm. As early as now, may mga nagpaparamdam na ba na for next year's festival? Well, nung awards Interest ceremony, awards night, may mga nagsabi na sa akin, like yung producer ng Bar Boys, sabi nila, tuwan-tuwa sila na parang first time yata nilang sumali, na medyo nagkaka-idea na daw sila on how to, Pitch next time. so they will prepare daw. Even si Miss Jane Basas, sabi niya, maghahandaan nila. Then, kausap ko rin si Don noong New Year. Sabi niya, magmi-meet sila after the holidays to prepare din. So, I think lahat naman willing pa rin mag-participate. As I've said, yun nga, 7 out of 8 movies Mhm. ay lagpas ng 8 digits. Mhm. That means more than 10 million yung naging gross receipts, which is, I think, another milestone sa MMFF dahil, yun nga, alam naman din siguro natin na marami rin pelikula na pinalabas outside of MMFF. Minsan nga hindi pa umaabot ng ganoon kalaki na gross receipts. And I think, as of this time, yung number 1 natin na pelikula sa MMFF this year ay mas malaki na yung naging gross receipts sa lahat ng pinalabas ngayong taon. Thank you, Chair. Okay. Yung Nazareno ba, itatanong na rin natin kay Chair. Hindi, bukas may Ayaw, may ano, press con may ka press naman. con. May press con sa ano.